3:00 ng madaling araw sa South Korea, May 27, 2023, may isang taxi driver na huminto upang isakay ang isang batang babae na may dalang maleta. Binuksan niya ang trunk ng taxi at nagalok pa na tulungan siyang ilagay ito, pero sinabi ng bata, "Huwag na po, kaya ko na ito, maliit lang naman." Ipinatong ng bata ang maleta sa trunk, isinara ito, at sumakay sa likod ng taxi. Nang tingnan siya ng driver sa rearview mirror, napaisip siya, ang late na para magbakasyon, at bukod pa doon, hindi naman sa airport o terminal papunta ang destinasyon niya kundi sa isang park malapit sa ilog siya patungo. Tahimik silang nagbiyahe papunta sa park. Dinala ng driver ang bata sa eksaktong lugar na itinuro nito at binayaran siya. Bumaba ang bata mula sa taxi at hinila ang maleta palabas ng trunk at mukhang napakabigat ng maleta, ngunit tumanggi uli ang bata sa alok na tulungan siya. Sinabi ng bata, "Huwag na po, kaya ko na." Nagpaalam na ang dalawa, at nanood ang taxi driver habang masayang naglalakad ang batang babae papunta sa madamong bahagi ng park. Napaisip siya, ano kayang ginagawa ng batang ito sa ganitong oras at bakit siya may dalang maleta sa isang park. Habang nag-iisip, nagpa siya ang driver na mag-brake muna at mag-UC. Matapos ang 15 minuto, nakita niya muli ang batang babae. Bumalik ito mula sa park, at ngayon, ang maleta na dati mabigat at hinihila, ay tila magaan na. Nagulat siya, bakit ang gaan ng maleta ngayon? Tila hindi napansin ng bata na siya rin ang taxi driver na nagdala sa kanya kanina. Habang tinitingnan siya ng driver sa rearview mirror, may kakaibang nararamdaman ito. Hindi tama ito, sabi ng kutob niya. Nang makarating sila sa destinasyon, tumawag ang taxi driver sa pulisya dahil sa suspecha niya. Nang magsagawa ng investigasyon, natuklasan nila na ang batang babaeng iyon ay nagdala ng pira-pirasong katawan ng biktima mula sa apartment ng biktima patungo sa park. Hindi niya alam na 2 beses na siyang nagdala ng mga bahagi ng katawan ng tao sa trunk ng kanyang taxi. Ang batang babaeng iyon, si Jung Yoo-jung, ay 23 taong gulang, at may obsesyon sa mga serial killer at mga true crime documentaries. Pumatay siya ng tao dahil gusto niyang malaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay. Ang biktima, si Hana, ay isang tutor ng English na nagtuturo sa mga high school students. Ang ina ng estudyanteng gusto sanang turuan ni Hana ay masyadong nagpilit na matanggap ang alok ni Hana. Kahit pamalayo ang bahay ng ina, nagpumilit ito na ipadala ang anak niya kay Hana. May 26, 2023, mga 6:00 ng gabi, naghahanda si Hana para sa unang sesyon ng tutorial. Nang kumatok ang estudyante, nakita niya ang isang batang babae na mukhang nasa middle school, may maikling buhok, at suot ang school uniform. Binuksan ni Hana ang pinto at pinapasok ang batang babae na hindi pala isang bata, kundi si Jung Yoo-jung, isang 23 taong gulang na nagkunwaring estudyante. May dala itong kutsilyo at pinatay si Hana sa loob ng kanyang bahay. Matapos patayin si Hana, nanatili si Yoo-jung sa apartment ng biktima, suot pa ang jacket ng biktima, at kinalaunan ay itinapon ang mga bahagi ng katawan sa park. Ang mas nakakagulat pa kaysa doon, nahuli siya sa CCTV na mukhang relax, sumasakay ng mga taxi papunta at pabalik mula sa bahay ni Hana patungo sa kanyang lugar at sa tindahan para bumili ng mga gamit. Nagdadala siya ng mga higanteng maleta mula sa kanyang bahay patungo sa bahay ni Hana, pumupunta sa lokal na tindahan upang bumili ng bleach, mga kutsilyo, at mga trash bag. Si Yoo-jung ay ipinanganak noong 1999. Lumaki siyang kasama ng kanyang lolo na naging tanging tagapag-alaga niya, habang ang kanyang mga magulang ay wala halos sa kanyang buhay. Ang kanyang mga dating kaklase ay inilalarawan siya bilang invisible, dahil hindi siya sumasagot kapag kinakausap o binabati. Sa labas ng paaralan, bihira siyang makitang lumalabas ng bahay o nakikipagkaibigan. Dahil dito, kinikilala siya bilang isang multo, dahilan para mahirap paniwalaan kung ano ang nagtulak sa kanya sa ganitong krimen, pero malinaw na hindi maayos ang kanyang relasyon sa kanyang sarili at sa mundo. Ayon sa kanyang dating mga kaklase, si Yoo-jung ay hindi naman minamaltrato. Wala naman tayong alam na sinaktan siya ng kahit sino, pisikal man o emosyonal. Walang nanggulo sa kanya dahil kahit hindi siya sumasagot o bumabati, para bang lumulutang lang siya sa kabataan niya, tila multo. Walang nakakaramdam ng presensya niya. Hindi siya kapansin-pansin sa halos lahat ng paraan.
Wala tayong ideya kung talagang nais niyang makipag-usap o magsalita, o kung gusto niyang may makinig sa kanya. Para bang invisible siya, at hindi siya masaya tungkol doon, ngunit hindi niya kayang pigilan ito. Baka naharang ng isip niya ang bahagi ng kanyang buhay na may kinalaman sa pakikipagkapwa-tao. O baka naman sinadya niyang umiwas. Ilan sa mga kakaibang behavior na meron si Yu Jong ay ang madalas siyang nakaupo sa likod ng kortina, tila nagtatago, ngunit hindi naman talaga nagtatago dahil kita ang mga sapatos at libro niya. Minsan naman maririnig mo siyang gumagawa ng tunog mula doon. Isang propesor na nagngangalang Lee Si Jong ang in-interview tungkol sa kasong ito at bilang eksperto sa team psychology, sinabi niya ang ganitong klaseng pag-uugali ay hindi normal para sa isang teenager. Sa edad na ito, karaniwan ang pagkakaroon ng interes sa mga kaibigan at kaklase. Pero iba si Yu Jong. Sa mga mata ng kanyang mga kaklase, si Yu Jong ay hindi galit, hindi malungkot, at hindi nagpakita ng matinding damdamin. Parang sobrang walang pakialam siya sa lahat ng bagay. Noong makapagtapos noong 2018, tila walang balak si Yu Jong para sa kanyang buhay. Wala siyang plano, at wala ring pagnanais na mag-eksperimento o alamin kung ano ang gusto niyang gawin. Araw-araw, sinabi niyang nag-aaral siya para sa Public Government Official Exam, ngunit malinaw na ginagamit lang niya ito bilang dahilan para hindi magkaroon ng pakikisalamuha sa mga tao. Suportado siya ng kanyang lolo, at inaasahan ng lolo na makakahanap siya ng trabaho kapag natapos na ang pagsusulit. Ngunit walang nangyari. Noong 2017, nag-apply si Yu Jong para maging golf caddy. Nagsumite siya ng resume at isang liham na nagsasabing gusto niyang subukan ang trabaho. Pero nang nakatanggap siya ng tawag para sa interview, wala siyang sinabi kahit isang salita. Tahimik siya kahit tinatanong na siya ng recruiter. Hindi siya nakuha sa trabaho dahil dito. Matapos malaman na hindi siya natanggap, tumawag pa siya pabalik at pinagsalitaan ng masama ang recruiter. Gusto niyang malaman kung bakit siya tinanggihan. Sinabi na lang ng recruiter na naghahanap sila ng isang mahusay magsalita ng Ingles at hindi siya kwalipikado. May haka-hakang nagsimula siyang magalit sa mga taong mahusay magsalita ng Ingles. Kaya nung maghanap siya ng English tutor online, siya ay nagplano ng masama. Ang biktima niyang si Hana ay isang matagumpay at mahusay na estudyante, isang English tutor. Siya ang kabaligtaran ni Yu Jong, kaya posibleng ito ang dahilan kung bakit siya ang pinili niyang biktima. Naging obsessed din si Yu Jong sa mga true crime documentaries. Pinapanood niya ito hindi para sa katarungan, kundi para makakuha ng inspirasyon sa pagpatay. Napansin ng mga pulis ang kanyang mga search history na may kaugnayan sa mga krimen, at nakita rin ang kanyang intensyon na maramdaman kung ano ang pakiramdam ng pumatay. Matapos siyang maaresto, nag-imbento siya ng kasinungalingan na sinabi niyang hindi siya ang pumatay kay Hana. Sinabi niyang inutusan lang siyang itapon ang bangkay kapalit ng pagkakakilanlan ni Hana. Ngunit hindi naniwala ang mga pulis. Ang mga psychiatrist ay nagsabing si Yu Jong ay hindi lang basta may nais magnakaw ng pagkakakilanlan, kundi gusto rin niya maging si Hana. Bago ang krimen, ilang beses niyang pinanood ang pelikulang Helpless, isang Korean thriller na may tema ng pagkakakilanlan at pagkawala. Noong dinala siya ng mga pulis, tinawagan nila ang kanyang lolo, si Lolo Jong. Labis na nadurog ang puso nito nang malaman ang krimen ng kanyang apo. Ang lolo niya ay nagmakaawang umamin na si Yu Jong sa ginawa niyang krimen, pero walang pagsisisi si Yu Jong sa kanyang mga mata. Kahit anong pakiusap at pagmamakaawa ng lolo ni Yu Jong, nanatili siyang walang emosyon. Hindi siya umamin sa kanyang ginawa, sa kabila ng ebidensya na mayroon ng mga pulis laban sa kanya. Sa huli, napagdesisyonan ng mga pulis na kasuhan si Yu Jong ng pagpatay. Ang mga psychiatrist na tumingin sa kanyang kaso ay nagsabing mayroon siyang malalim na emosyonal na isyu at mga sintomas ng psychopathy. Ang kanyang kawalan ng emosyon, pagsisinungaling, at pananahimik ay mga palatandaan ng isang taong hindi kaya makaramdam ng simpatiya o pagsisisi. Ang lola ni Yu Jong ay bumalik sa kanilang bahay na basag ang puso. Hindi niya matanggap na ang kanyang apo, na siya mismo ang nagpalaki, ay isang mamamatay tao. Para bang nabasag ang kanyang mundo. Si Yu Jong ay ikinulong, at hanggang sa araw ng kanyang paglilitis, hindi niya binago ang kanyang pahayag. Patuloy niyang ipinilit na hindi siya ang pumatay, ngunit walang naniwala sa kanyang mga kasinungalingan. Ang kasong ito ay umani ng malaking atensyon mula sa media at publiko.
Maraming tao ang nagtatanong kung paano at bakit naging ganito si Yujong. Bakit siya naging napakalayo sa normal na landas ng isang kabataan? Sa kabila ng lahat, walang sapat na sagot. Ang kanyang kwento ay nanatiling isang misteryo, isang taong tila piniling mabuhay sa anino, hindi nagsasalita, hindi nakikihalubilo, at sa bandang huli, naging isang mamamatay tao. Sa kanyang mga huling araw sa hukuman, walang pagsisisi o emosyon ang nakita kay Yujong. Wala siyang anumang pahayag ng pagsisisi o paghingi ng tawad sa pamilya ng kanyang biktima o sa sarili niyang pamilya. Matapos ang paglilitis, siya ay nahatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa mga mata ng marami, si Yujong ay isang halimbawa ng kung paano ang isang tao, kahit tahimik, ay maaaring magkaroon ng madilim at nakakatakot na lihim.